Veggie, good morning po sa ating lahat. And this time, nagbabalik po ang inyong Veggieman, Sir Mike the Veggieman, sa isa na naman pong episode ng Wais na Magsasaka. Partner Mike, pwede ka ba nga magpakilala? Ako si Mike Paragoso, nag-Agus Anderson, San Francisco, Barangay 345. Almost, dayo po ako dito sa amin, almost 25 years na po ako dito. Galing po ako sa dati na nanarbaho po ako sa San Miguel Beer Corporation as a distributor. Huminto ako sa pagtatrabaho at nag-shift po ako ng farming. Sa katunayan, sa first time mo na pagpa-farming, wala ka talagang alam, wala ka kasi iba yung background mo. Buti na lang sa mabuting palad, napadpad ako pumunta ako minsan sa agriculture office at nakita ko doon yung may seminar ng SWSEEDS dati, yung knowledge transfer, kaya nag-enroll ako. Doon ako nagsimula ng tumanim ng iba't ibang klaseng gulay kasi may 17 crops yung tinanim namin. Long term, ang tinatawag doon, sir, sa Philippine Cold Chain Project, doon ako nagsimula. Ano po yung project na tawag na yan? Philippine Cold Chain Project, sir. Oh. Ang ibig sabihin po niyan, nagpa-practice kami ng Good Agricultural Practices, GAP, yung GAP. Yung GAP. Okay. Partner Mike, before tayo magpatuloy doon sa iyong mga technique at saka sa iyong mga pinagsimulan sa pagtatanim, pwede mo bang ipakilala rin yung iyong misis? Ang misis ko po ay si Janet Paragoso at ang aking isang anak ay si Michael Jan Paragoso po. Oh, Michael din. Michael din. Michael Jan. Okay, so diretso na po tayo sa partner Mike. Ano po yung inyong paboritong crop na itanim? Ang paborito kong crop, marami ang tinanim pero mayroon talaga akong pinakapaborito na patok sa aking hanapbuhay sa araw-araw na ginagawa kong sustainability. Diyan kinukuha lahat yung aking pangangailangan. Yung sweet corn, sir. Yung paborito kong tanim, yung sweet corn. Sweet corn. Okay. So, gaano na po kayo katagal nagtatanim ng sweet corn? Almost 7 years na po, sir. 7 years. Kumusta po? Kumikita po ba? Kumikita, sir, kasi maraming paraan para tayo kumita. Huwag lang tayong magnegosyo sa kung isang crop yun, kaya dadalhin natin doon na mayroon tayong 3 o 4 na diskarte para lumago yung isang bunga ng isang mais. 3 o 4 na diskarte. Partner Mike, pwede po ba sa aming i-share sa mga viewers natin kung ano yung 3 o 4 na diskarte na yan? Kung pwedeng i-share lahat. Ang unang diskarte, sir, yung technology sa pagtatanim. Isa yun. At yung pangalawa, dapat alam mo kung saan ibinta bago ka magtanim. Alam mo yung sales market. Before ka magtanim, dapat mag-market. Ano pa po? Pangatlo, sir, dapat may technology ka. Kailangan may kapital ka talaga. Kapital. Mahalaga yan, kapital. Yung pamalit na. Ganyan, sir. At yung panghuli po. At saka pangatlo, sir. Panghuli po, sir, dapat may tiyaga at may panalangin sa Panginoon. Tiyaga at panalangin sa Panginoon. Okay, maganda po ito. Sabi nga nila, sa pagtatanim nga, if you cannot spray, you pray. Yes, sir. Yan, totoo po yan. Okay, so speaking of technology, unahin natin yung ating technology. So ano po yung kakaibang technology na ginagamit po ninyo, partner Mike? Sa akin, ang technology ko, sir, ay ang iba kasi yung sabi nila, ang 1 hektarya ay gawin nilang, kung susundin natin yung kuwan ng SWSEEDS, gawin nilang 6 to 5 kilos, 7 kilos per hektar yung kanilang kanilang technology, sir. Kibali, maraming abono ang gamitin mo at maraming butil na itanim mo, ang ibig sabihin dyan. Pero sa
akin, kinakaya ko lang 4 kilos to 5 kilos lang. Binabawasan ko. Kasi pag sobra siyang dikit, sir, pag dinidikit mo yung tanim mo, maliliit yung bunga at marami lang dahon. Yan ang obserbasyon ko. Kaya nga, ang ginawa ko, ang row ko ay 70 at saka yung lapad ng sa taniman ko 90 lang. 70 centimeter po, pinag-uusapan 90 natin. to 1 meter. 70 to 90 Yes, sir. centimeter. Kasi, yes, sir. Ganon ang pagtatanim ko kasi pag simula ka pa, maliit pa yung kapital mo, at least yung nutrient ng 13 nutrient ng lupa mo ay kakainin pa ng mais kahit maliliit lang yung binibigay mo na abono. Ganyan yung kasi para magamit ng mais yung lupa, mataas yung espasyo mo, malaki yung espasyo mo, kaya ang bunga niya halos class A at may 30 to 20% pangalawang bunga niya, sir, na makuha mo. Yung segunda. Oh, more on quality ako than quantity. Sir, ang aking technique, sir, sa pagtatanim. At saka, sir, may tinatawag akong na yung uphill, pina-uphill ko, sir. Si abre, yung anong ibig sabihin sa Tagalog yung abre? Yung open. may Abre is open. sa kilid ng mais mo para pag-abot ng ulan, hindi siya malalanta. At saka yung last, pag 30 days, sir, sinasirada ko na yung tanawag na paruhil, uphill na siya. Pag may hangin naman, sir, at saka malakas ang buhos ng ulan, hindi siya matutumba. Ganon. At hindi siya malanta sa tubig. Okay. So, ibig sabihin po nito, tipid din ito sa, paano po ba kayo mag-abono? Tipid din yan sa, sir, sa pag-apply ng herbicide at saka pagpapabunot mo ng mga, sir, ng mga, anong sabihin niya, mga sagbot, yung sagbot, sir? Damo. Tipid din yan sa labor sa damo. Damo. Okay. Nabanggit po ninyo, herbicide. Anong herbicide po ang ginagamit ninyo? Sa kasalukuyan ngayon, sir, ang ginagamit ko talaga ngayon na herbicide at sa aking mga planters, yung Rocker 400EC, malaking tulong yon. At mixan mo ng Atrazine. Rocker plus Atrazine. Rocker 400EC. Atrazine. Ang timplada po niyan, sir, yung Rocker 115 ml lang, 15 ml at saka yung i-mix mo yung Atrazine, 8 kutsara, isang tangke. I-mix mo na yan siya. 15 ml ng Rocker, 8 kutsara ng Atrazine. Sa 16 yes, sir. 16 liters na spray, sir. I-spray mo doon sa pagitan, ano? Sa pagitan ng plat mo. Kahit na samaan yung sweet corn, sir, yung mais, hindi siya kasi malamig siya sa mais. At saka parang mayroon siyang sir, mayroon siyang foliar kasi pagkatapos mo mag-spray within 1 week, mag-green na yung dahon ng mais. Sa observation ko lang. Parang may greening effect siya, sir. Okay. So, kailan nyo yung pinapatay? Ano, sir? Sige po, diretso po. Sorry, naputol ko kaya. At saka yung sir, yung pinapatay niya, sir, dapat 10 to 15 days before direct sowing. 10 to 15 days before sowing. At saka ang pinapatay niya, sir, yung kamukha ng mais, tulad ng dito sa amin, tinatawag na mga ginga, yung mga matutulis na dahon, pinapatay niya. At saka yung sa Atrazine naman, yung mga broadleaves, yung may katas, pinapatay ng Atrazine. Dapat partneran mo talaga kasi hindi masyadong mapatay ng Rocker yung mga broadleaves. Kasi ang pinapatay niya limitan yung mga sedges, yung pinapatay niya. Damo. So pinagmiming dalawa para mapatay yung tatlong klase ng damo, grasses, sedges at saka broadleaves. Yes, sir. Okay. So ano po palang klase ng variety ng mais ang inyong ginagamit sa ngayon? Ang sa ngayon, sir,
Sa ngayon, at present, ang ginagamit namin Matsudos at saka yung sa mga planters ko, yung Bravado F1, ang kanilang bago ngayon. Kasi Okay. wala na yung Matsu F1, sir. Napis out na. So, Oh, ibig yes, sir. sabihin, Macho Dos na lang. Wala na po bang iba? Meron kayo nabanggit. Ano yung Bravado, sir. Yung Bravado. Oh, sa Okay, Condor. niya. Yung sa Condor. Sa Sa Condor. Condor na company, sir, oh. Bravado mula sa Condor. Okay. Condor. Pero kayo po, ano po dinatanim nyo? Macho Dos lang. Hindi kayo nagtatanim ng Matsudos, Bravado. wala na, sir. Sa akin, Matsudos lang po yan, sir. Kasi yan yung flagship ko, yung Matsudos galing sa East. Pero yung mga ibang partner nyo, Nagbravado na sila, sir, kasi ang panahon ngayon, katulad ng climate change, mas maka-adapt yung Bravado. Maka-adapt yung Bravado sa kanilang lugar, sir. Kasi hindi man lang ako ang kanilang sinusuplayan, marami silang sinusuplayan. Pero ang sinusupply nila sa akin, nagpapatanim talaga ako ng Matsudos para lang sa market dito sa Agusan. Okay. So, aside po dun, babalik ako dun sa herbicide, ano? So, herbicide, naglagay kayo. Tapos, abono. Ano po yung technique ninyo sa pag-aabono? Ang pag-abono natin, sir, first, direct seeding, nag-araro na kayo, yung tawag sa amin, yung nagtutudling before magtanim. Nilalagyan namin ng basal, sir, complete, 14-14. Basal. Gano'n po karami? 10 grams per hill. Per bottle. Kung saan kung saan yung banda yung abono doon yung ang marking namin yung abono kasi maputi man yun. Doon namin ilalagay sa gilid yung aming seeds na sweet corn, sir. Abono muna bago seeds. Para makita mo yung distance niya. Kasi ang abono same day. Ano, sir? Same day nyo ginagawa yun? Parehas na araw? Yes, sir. Okay. Pagkatapos po nun, sir. Ano, sir? May kasunod pa po yun sa pag-aabono? Ano pong susunod na date ng pag-aabono? Nag-apply kami, sir. Depende yung pag tingin namin good yung germination na sabay-sabay. 10 to 12 days, apply naman kami ulit ng abono. Okay. Triple 14 ulit. Triple 14 at saka urea. Minimix namin, sir, 1:1. Mix naman, 1:1. Yung second application. Yes, sir. Meron pa po bang third application? Mayroon, sir. Yung third application namin, medyo marami-rami na yun. Gumagamit na din kami, sir, ng 17-017 pang third application. Okay. Ano pong mga brand ng abono yung ginagamit ninyo? Amigo, Algae. Depende lang, sir, kung anong nandun sa farm supply, sir. Swire, ganun ang ginagamit namin. At saka yung Yara. Yung Yara. Okay, so hindi po kayo ganong specific, ano? Na kung anong brand siya. Basta, hambawa, triple 14, pwede na. Pwede na, sir. Hindi kami masyado namimili sa abono, sir, kasi yung farm supply, kung anong available doon, sir. Okay. Abono. Foliar po. Meron pa po ba kayong mga ganun? May mga foliar pa ba yan o wala na? Wala na kami gumagamit ng foliar, sir, kasi ang ibang planters namin, sir, gumagamit. Pero sa akin lang, hindi ako gumagamit kasi ang ginagamit ko talaga, sir, yung mga fungicide katulad ni Cabrio. Fungicide. Kasi maganda si Cabrio. Gamitin, sir, parang may foliar na rin siya. Okay. Kailan nyo ginagamit yung Cabrio? Yung Cabrio, sir, 15-30 yung pagitan nila sa paggamit namin, sir. 15 days after planting? After planting, sir. Pagkatapos ng abono, 3 days, spray na kami. Kamay na ng insecticide, sir, at saka yung fungicide. Na-mix nyo na? Na-mix na, sir. Ano namang insecticide yung ginagamit ninyo? Ang ginagamit namin, sir, yung bago sa FMC, yung Tubinta, at yung kanilang dati na produkto, yung Primaton, at Yubal,
Ganun lang, sir. Pinapalit-palit namin. Tubinta, Pribaton, Yubal, ganun lang. Okay. Yung Ano po tatlo lang. bang ano po bang insekto nakikita ninyo sa maisan nyo? Sa ngayon, sir, malimit talaga yung pau, sir. At sa yung mga maggots. So, yung maggots talaga. Paborito ng maggots yung mais. Okay. Sa mga viewers po natin, yung FAW na sinasabi, yung ng fall army worm. Yan. Tulan mo. Yan, fall army worm. So, destructive talaga yan. Kasi ngayon, sir, yung mga field corn na pioneer, inatake ng pau. Kaya marami nagtawag sa akin, ano lang ginamit. Ang recommend ko talaga, yung Yubal. Pero ang advice ko sa kanila, sir, dapat i-break nyo yung pangalawang spray, i-break nyo para hindi maging resistant yung mga uod. Kasi yan yung dahilan kaya sila dumami. Kasi balik-balik na yung spray. Parang sa Bay Area tayo, ano? Sa beer, sir. At saka yung sa Agronica, sir, nakalimutan ko. Yung Biotonic at saka Biooptimax nila, maganda din yun. Agronica. Okay, talagang napakarami mga produktong pamimilian, ano? Marami, sir. Talagang ikaw na lang mamimili. Iba, mahal. Yung iba, mura. Depende na lang yun sa budget mo, sir. Pag maliit yung budget mo sa maisan mo sa pang-spray, hindi talaga tatalab yan sa uod. Kaya dapat mahal yung bilihin mo. Okay. So, dun sa mga farmer na gustong sumubok din ng pagmamais, ano? Gaano po katagal bago ma-harvest yung inyong sweet corn? Ang dito sa amin, sir, pag mataas yung humidity nila, ibig ko sabihin, pag mainit, 68 days, mag-selection ka na. 68 days. Maximum po, ilang araw? 70? 72? 72, sir. 72. Ubos na yan lahat. Clearing na. Paano nyo nalalaman na pwede nang harvestin siya bukod sa edad? Ang itsura, sir, ng tassel at saka yung kanyang may buhok-buhok doon sa, sir, yung sa bunga, sir. Yung sa ear niya. Pag medyo brown na talaga siya, pwede na. At yung tassel, tingnan mo talaga yung tassel niya. Pag tingnan mo tassel, pag brown na din yung tassel, ay, okay na yan, harvestin. Okay na yan. Okay. Yung kasagaran yan sa akin, sir, yung tassel, kasi yung Matsudos, tingnan mo, medyo green-green pa yung kanyang hair niya, pero pwede siyang harvestin. Kaya tassel talagang tingnan natin, yung sa ibabaw. Okay. Anong buwan po kayo nagtatanim ng mais o dire-diretso po ba? Buong taon? Ang sa akin, sir, sinasabay ko yan sa pag nandun sa kalikitnaan na yung mga tanim na palay, sir, dyan ako nagtatanim kasi para iwas tayo sa daga. Yun ang sikreto ko. Kay pag sumabay ka sa, sir, sa tapalay, hindi pa yun nakabunga yung palay, ubusin yung mais mo, sir, dito sa amin. Kaya sinasabay ko. Kaya yung sa akin dito, wala talagang daga na makita mo kumakain sa aking mais. Pag harvest na yung palay dito, June, tulad ngayon, hindi na ako nagtatanim. Ganyan sa akin. Pero sa planters namin, sir, tuloy-tuloy yan, sir, kasi wala man akong kakuha ng lain na sustainability sa kanila lang. Okay. Pero hindi dito sa lugar hindi sa lugar ng Agusan, doon sa iba, sa Davao de Oro. Okay. Ilang hektarya po ba yung tinataniman na mais? Sa akin, sir, 2 hektarya, pero sa planters ko, sir, almost na 45 hectares to 40 na sila, sir. 45 hectares, malaki po talaga yun, ano? Ano po yung sistema ninyo sa mga planter na yon? Binibenta po sa inyo yung bunga or binibigyan nyo sila ng kapital o paano po ba? Ang sa akin, sir, pag wala silang kapital or wala silang mabili na binhi lang aking sinusuporta, sir, pinapautang ko sila at saka ang iba yung chance to crop, ang iba naman cash to cash basis. Pero ako ang nagdidikta sa kanila kung ilan yung itanim nila na mais this week. Kasi ako man dito nasa front, ako man nagbinta, alam ko kung ilang sako. Kasi weekly ang taniman? Weekly, sir. Weekly ang taniman. Depende na yun sa kanila if sabihin nila na nagtatanim kasi kinakluster ko sila may kwan sila every week, farmer 1, week 2, farmer 2, farmer 10, ganon, sir, ang aking sistema. Ganda, no? Ganda pala.
So, ibig sabihin, kung ako gusto kong maging farmer, gusto kong magbenta ng mga sweet corn, lalapit ako sa inyo. Before ka magkuhan, sir, tanim, within 1 week, mag-advise ka muna sa akin na pwede ba ako makasingit dyan, Sir Mike, sa pagtatanim. Kasi maraming farmer na pumunta sa akin, harvest na. So, hindi ako ganyan kasi may schedule yung farmer ko. Dapat, before kayo magtanim, hanapin niyo muna yung market. Okay. Before mo malapit muna sa akin. Ngayon, ang tanong po, market, ano? Saan nyo minamarket yung inyong mga binibili sa kanila? Yung sinusupply nila sa inyo at saka yung hina-harvest ninyo? Saan nyo po dinadala? Una, sir, ang sa akin, mayroon akong mga cart, 2 standy at 3 rolling cart, yung may motor. Yung nagre-retail kayo ng luto na bunga. Doon talaga, ang existing ko naman na market, sir, yung mga, kasi may pinagawa kami na corn cart, yung standy din sa SB-Seeds, na kina-convert ng rolling. Kaya yung 10 cart na pinagawa ng SB-Seeds, yung inibigay sa akin, yung sinusuplayan ko din. Ang iba, yung nagsisiling sa Facebook, nagre-retail sa Facebook. More on, sir, more on yung binibinta namin, yung iluluto talaga. Pangluto talaga, no? Makaubos kami ng 120 to 100 sacks per week sa ngayon. Talaga, no? Pero ang maganda nito, marami rin kayong farmer o planter na natutulungan. Yes, sir. Kasi si farmer, dati-dati yung mga mais nila na-add ka ng mga 80 days, hindi nabinta. Tumitigas na doon sa kanila, farm. Kaya, before ko nag-usap muna kami, sir, before nag-engage kami ng supplyan ko, sila mag-supply sa akin, mini-meeting ko muna sila. Nag-meeting ko. Siyempre, may coordination na dapat. Ikaw, Farmer 1, ganito kadami. Sa ganitong petsa ka dapat magtatanim. Farmer 2, ganito ka naman. Ang nakakagunahan sir, yung mga striker na hindi nagla-line sa amin na tumatanim, sila yung nababagsak ng presyo. Yung sa akin, almost 7 years na hindi ako bumibili ng mabarat na presyo. Siyempre, kasi kikita. Ang iba, binibinta lang nila ng 700 per sack, 900. Ako hindi, ako bumibili ng ganyan. Ang presyohan namin, 25 per piso class A. 100, 100, 1 to 50 per sack talaga yung binibili ko. 25 per kilo. Ilang kilo po yung isang sako? Ano, sir? Ilang kilo po ba yung isang sako? 50, sir, 50. Okay. So, ano pa po yung inyong may advice dun sa mga gustong magtanim talaga ng sweet corn? Bukod sa sabi nyo, kailangan merong kapital, kailangan may market. At yung technology, sinabi nyo naman kung ano yung technology at meron ding tiyaga. Dapat may tiyaga, Meron din pa bang time na lugi sa pagtatanim? Yung lugi, sir, yung tamaan ka ng panahon, sir. Yung bagyo, baha, tulad nung ilang buwan na nakaraan na bumabaha, yung mga mais sa aking mga farmer, pinakakain na lang doon sa nabahaan. Doon talaga, sir, yung masakit. Pero sa ganyan, sir, hindi naman natin gawain yan, gawain ng may kapal yan, tanggapin. Dapat una-unang farmer, tanggapin mo muna yung mga ganyan, mga trahedya. Kasi bumabagsak yung kapital mo, bumabagsak pa rin yung sarili mo, doble na. Dapat talaga tayo, matatag tayo, sir, sa mga pagsubok sa buhay. Oo nga, talaga kasi yung bagyo, kuminsan pag tumama, malakas talaga Ubos lahat yun. Ubos yung kapital, sir. Okay. So, Partner Mike, bukod sa mga nabanggit natin, meron pa po ba kayong gustong i-advise sa gustong magtanim ng sweet corn o magnegosyo ng sweet corn? Lahat na pwede natin ibenta, hindi lang mais, hindi tulad ng gulay. Una-una talaga, mga kaparmer, kasi tropical country naman tayo. Kahit ihagis mo yung buto doon, kahit saan, tutubo yan. Hindi katulad sa Saudi na kailangan pa natin ng yield shelter. Sa ibig sabihin dito sa Pilipinas, tayo ay pinagpala ng Panginoon.
Kasi bakit? Kasi dito maganda ang lupa. Ang atin lang dito, dapat before tayo magtanim, dapat may market na tayo. Kahit maliit lang, kahit sa Facebook lang, kahit hindi na kayo maglalain sa akin, magtanim lang kayo ng 100 piraso na buto. Every week, every week. O ilan na yung may 2,000 ka na o 5,000 per week na ganyan kung ibibenta mo lang ng retail. Una-una, dapat si farmer marunong siyang mag-business. Mag-business talaga. Before ka magtanim, sabihin mo doon sa mga kapitbahay mo o lugar nyo na, may tanim ako dito ng sweet corn. Harvest ito next 2 buwan. No? Sabihin mo lang ng ganyan. At saka, magtanim ka naman ulit within 1 week na naman. Diyan mo makikita kung ilang piraso yung consumer mo. Doon ka magdadagdag. Doon ka magdagdag ng tanim hanggang sa umiksis na yung kasi nagsimula ako sa maliit mga 1/4 kilo lang yung binibinta ko doon. Ina-live ko sa Facebook, pinopost ko hanggang lumaki hindi mo akalain na ganun para nakalaki bandang huli. At saka sipag lang at saka dapat tayo yung isang produkto natin dapat may existing tayo. Katulad ko, binibenta ko sa retail. May kadiwa kami every week dito. At sinusuplayan ko rin mga karinderya yung may mga seafoods, gumagamit sila ng sweet corn. Silipin mo talaga yung market. Huwag lang umasa sa isang tao, isang tindahan doon sa market na malaki. Kasi sila yung dahilan bakit tayo bumabagsak. Kasi binabarat nila tayo hindi natin alam ang presyo doon. Pag ikaw ang nagpresyo, ikaw unang nakatanim ng sweet corn sa inyong barangay o lungsod, di kahit bintahan mo ng 50 per kilo. Walang makialam sa'yo kasi hindi man nila alam ang presyo ng sweet corn. Diba? Dapat wais tayo. Kahit anong itanim natin. Ang sa akin lang advice, yung nagtatanim din ng sweet corn sa aking mga large na mga farmers nga planters, na mag-crop rotation talaga tayo para mabawasan natin yung mga fungicide, insekto. Pagkatapos ng mais, pwede naman taniman ng kalabasa, watermelon, ganun lang. Para yung lupa naman, mabalik yung kanyang gagandahan, yung nutrient ng lupa. Kasi sumisip-sip talaga yung mais ng nitrogen, malakas yung sumipsip kasi malalaking puno. Ganun lang, sir. At saka huwag kalimutan natin na manalangin talaga sa Panginoon lahat ng ating gagawin. Kaya i-address talaga natin sa Kanya. Kasi ganyan yung susi ko at sekreto, wala nang iba. Nandito na talaga ang technology sa atin lahat. Tinuro na. Pag abot ng mga trahedya, ganyan, dapat tanggap natin. Dapat matibay tayo. Ganyan lang po, sir, ang aking ikibahagi, mga ka-farmer. At salamat sa inyo lahat na nanood. Okay, napakaganda Pag ako gusto kong gagayahin ko na naman ito, magtatanim din ako ng mais Tapos pero napakaganda ng sinabi mo kailangan talaga merong market. Kasi hindi pwedeng tanim lang ng tanim, hindi mo alam kung saan mo ibebenta. At dahil diyan, ikaw ay talagang isang inspirasyon, Partner Mike. And saludo ako sa iyo bilang isang wais na magsasaka. Salamat, Partner Mike. Thank you, sir, sa